Cruz. Electric energy. From Santa Cruz. Balik ta may gala diri sa atong paniguban-uban, serbisyo publiko sa 96.7 Muse Radio Davao del Sur. It's a holiday. Kumusta mo diya? Sa ikaduhang bahin sa atong programa, ga-relax mo diya. Direta, sama sa akong gingon gani ha. Makauban nato ang mayor sa syudad sa Digos para magtuki dagantag mga pangutana, dagantag mga issues and concerns na buot na mahibalaan gikan mismo sa iyaha isip the chief executive sa Digos City. Gana to gigayon, makapangutana ta, Mayor, makauban na to. Mayor Joseph Fortich Cagas. Mayor, maing hapon, diretso na ko. Unang pangutana, unsay assessment nimo sa Digos City paghuman sa linog nga nahitabo? Yes, no, I'm so happy and thankful to our Lord God na generally walay dako no mga damage ang natabo diri sa Digos City, except na ay mortality but not directly related to earthquake or natumbahan ba or nahugmakan. Ang initial nga findings nila mura og nakurintihan o kaha na heart attack, so mo lang to. Then sa mga buildings namo din so far no, walay mga major damages, na libot na namo ang tanang eskwelahan, ang tanang hospitals, naalay pipila, no structural damage, only hairline cracks no nga usually panghitabo jud ko nga dunay shaking o pagtayo. And then na kagahapon at 5 p.m. nag-resume na og operate ang mga business establishments after the inspection. Naka-indicate dito nga ready and safe to use no, motong nga nag-open na ang mga malls dinhi karon under suspension pero ugma lifted na ang klase. So okay yapon ang mga school buildings namo. So maybe because lipay pod ko nga walay mga panic na reported no sa labi na sa mga eskwelahan na ay pipila, not because of siguro na alarma lang. Ang dako ang pinakadakong eskwelahan ay sa Digos City National High School na ay warag 10 to 15 warag na dagma no, nandagma. So again tungod ani nahitabo karon, regular man jud among drilling. Drill sa earthquake o sa tsunami drill, regular twice a year mi nagakandak. And this coming this awareness month no, disaster preparedness and resiliency month, gipatawag na mo no, with our CDRRMO, gipatawag na mo ang tanang safety officers sa mga hospitals, buildings, and including the school-based DRRM para paghisgutan ang nindot nga mga evacuation plans and nindot nga mga response para masiguro kanunay nga walay kinabuhi nga mausik panahon sa linog. Kay lagi di kalikayan active ang mga faults karon sa Pilipinas, di ba? 2 months ago, 5 months ago ang Cebu, then Davao Oriental, and then nato sa Manila, karon na po diri sa Sarangani province. So napon mi pagpangandam tungod kay ang Digos City na may kaugalingong fault line diri. Ang Digos City Central Fault, diin 21 kilometers na ang katason. Unya although ang iyahang ma-generate nga kakusog as to magnitude nasa mga 7.2, but the worst is the intensity because it can reach up to intensity 7 man siguro or 8 ang pinakataas. So mao nay
grabe po namang awareness din no, no building zone ang 5 meters from the center, left and right, no 5 ka metros gikan sa tunga left or right, no build zone. Unya gi-advise po namo beyond that meter na ug namang gani balay, ang gi-advise namo katong mga container vans or mga made of light materials, kahoy ba, para maiwasan jud ang disgrasya kay naay posibilidad nga muliki muhugmak ang katudyong linya mismo, maoy dako og butas o rag mahimong rag hole, no, sigon sa pagka link on sa building. Once nga mubangal to dito, siyempre mahulog yung tong poste. So, o nahimo po in totality, nakita po na ko nga ang mga Digosenyos mas preparado na karon tungod sa nahitabo nga linom niya tong 2019 first term na ako. 3 months after ko ni-assume sa akong pagka-mayor, no? Nag-start October 15, October 19, October 29, October 31 o December 16, no? Una no mga series of aftershocks, no? Muna nga ang awareness namo padayon nahimo na ganing kultura namo ang pagpangandam. Mao ni ang atong goal nga ang kabatan-unan, ang bata, no, appeal sa pagpangandam. Gi-profile na po namo ang tanang mga coastal barangays simbakog na tsunami, naa nami mga responders diha, kinsay unang kwaon, kinsay unang i-rescue, identified na nato diha ang mga senior citizens, ang mga PWD nga nagkinahanglan assistance during evacuation. Sir, you find it admirable na ang nahimong reaksyon o aksyon sa mga maestra nga sila ginangunay pakalma sa mga bata. Diri sa Digos, ana po na nakita namo sa mga videos nga reaksyon sa mga maestra. Yes, well appreciated kayo na maski sa Santa Cruz o ubang mga munisipyo na nagpasabot ka na, barometro ka na nga ang ato ang siyempre gikan man na sa mando sa ato ang MDRRMO nga aduna tay mga school-based DRRM. So wala jud nagkamali, no, ang mga lokal nga panggamhanan sa Masadigo, Santa Cruz ug uban pa nga gihimo na kay lagi nasayon kay sila unsaon nila pag-manage nga ma-reduce ang mga panic attacks o ang mga kahadlok sa mga bata. Sila jud mismo ang nagpakalma. And for that, no, mga maestra, salamat kayo sa paggabay ninyo, pag-iyan sa mga bata, labi na kay katong linuga, dili to hinay. Gani, makaingon ko mas kusog pa to sa linog atong 2019. Bulahan lang po, no, nga tungod sa atong awareness sa mga bagong buildings, compliant na kayo, earthquake na siya, not proof but earthquake resilient na siya. Mao na yung naobserbaran namo kay katong oras, dugay to almost a minute. No, almost a minute. So far, makaingon gani ko, although layo-layo sa Digos, mas duol tong fault lines nga nilihok last 2019 katong dito sa Kiamba, although layo-layo diri, pero mas gibati na to ang kakusog, pero ang response sa tao na to dili na ding ana kahadlok tungod po na sa ato ang mga gipangbuhat diri, di lang sa Digos, apil sa inyo sa Santa Cruz o gingon man sa ubang mga munisipyo sa Bansalan nga mas kalmado o mas kabaluta unsay buhaton. Sir, naa naman tong pagbaba og budget sa construction sa mga eskwelahan, gibaba nila sa LGUs na. Now, kung madayon to with this earthquake, unsay learnings nato na kung panahon nga ang LGU na ang magpatuman og construction sa mga schools, moy atong himuon to ensure the safety sa atong mga structures? On that, let us not be reactionary what happened to the ghost projects national government. Let us not make it a basis of reducing. Instead, we have to come up with a better study, especially here in our area that we have Indigo City has its own fault line, and in Davao del Sur, we are surrounded by fault lines in Davao, fault lines in Makilala, fault lines in Bansalan, in Sarangani, and even fault lines diya sa Davao del Davao Oriental,
fault line diha sa Tulunan or part of North Cotabato and fault line of Sarangani. Kini siya sayod biya tanong nga kung mulihok ni bisig layo ta sa ilaha, mabati nato and it can cause damage to our buildings. Warag kumbaga kung mag-maintainer ta, ang punto na ko ana dili nato no ikompromiso ang mga buildings labi na mga tulunghaan tungod lang kay adunay nakaplagan nga dili maayo katong dito sa area sa Luzon, labi ng mga ghost projects nila, siguro dili mao ang gikinahanglan nato. Kung dili ang gikinahanglan nato ang pagtuon og sakto, labi na diri sa Davao region nga kinahanglan jud structurally lig-on no ang atuang mga buildings, labi na mga school buildings kay mga bata na diha, no? Hadlok mga nitong matigulang kung adunay mga paghugmak samot na no maglisod ta maglisod tag rescue unya mahimong vulnerable ang atuang buildings to strong shakings or earthquakes o kuana siya kanang gitawag og sobra ang cost cutting tungod lagi sa mga nahitabo nga mga katong gitawag nga ghost projects. Dili nato to himuong hinungdan nga nung pagamyo nato ang estimates. Depende jud na labi na ang atong ipreparar nga mga eskwelahan diri kana jud dili basta-basta mahugmak or madaot ang structure. Kinahanglan jud sturdy structural foundations ang ato ang mga school buildings. Mayor, would you agree with me na dapat ang mga schools ang pinaka-lig-on nga istruktura sa isa ka government facilities? Kaya nga mga anak naa diha mo ning panahon nga ang mga ginikanan wala diha, di nato kauban, gisalig nato diha sa mga maestra sa isa ka structure nga kung kadudahan lisod pod walay peace of mind ang Yes, mga it's ginikanan. true. Una, mga kabataan nato na gani giandam gay nato na kasi sila sumusunod nato. So dili nato sila mantiniran. O maghatag man tag mga school buildings sa ilaha ang Department of Education, labi na kung kana i-download sa local government unit, no? Ni-ship ang responsibility nato. Rest assured, no? Ang local government units gani labi na diri sa atua, mga sakop sa probinsya sa Davao del Sur, mga munisipyo, syudad, no? We are known to be better builders of public facilities and public structures. But again, usaon na to paghimo kung pananglitan gibarat ang kung kana nga butang nga trabaho sa national government ang paghimog eskwelahan para sa mga kabataan, kung ilang i-authorize o ihatag nila ang gahom o kaha ang pondo sa lokal nga pangamahanan, siguro na to nga ang pondo para unsa may per square meter ana nga kantidad kana yung sakto o kinahanglan ang atuang mga buildings baliko nako earthquake resilient o earthquake proof public school or private school elementary public school or private school buildings. Lagi gikaingon nako ang atong kabatanunan maoy magpadayon sa atong mga gisugdan karon. We just pass by, and what is important that during our lifetime, we're doing our best. We did our best to establish a better tomorrow, and the better tomorrow will be continued by our young leaders who are using our school buildings. Magunsa na lang kung maghugmak. Imbis na ang sunod mahimo nga gobernador nga maayo, sunod nga mahimong mayor nga maayo o presidente bas Pilipinas tungod sa kalamidad, mas mausik ang kinabuhi sa potensyal nga mga kabatanunan nga mopadayon sa atong paglambot diri. Lastly, Mayor, niabot na ang bugas. After 48 years, niabot na gid ang bugas sa probinsya. Katong 77 million. Mura mag naidala kantsaw. Apil bang digos ato sa tagaan? Sa So far wala pa ko kadungog og nag-distribute sila sa Digos City. Gani na di pagpangansaw ilang gikumpara, tinuod lang may naka-report sa kuha kabasa. Pero kumpara nila nga Digos daw 5 kilos lang, unya sila 10 kilos, unya canned goods. May naman lang niya mong Digos kay gikan man sa lokal namo nga kwarta.
gikan man ni sa kwarta sa syudad jud. Ang inyo gikan man sa national government. Pagawas pud mo kaugaling ang kwarta siguro kay dako biya pud mo kwarta 3.3 billion man na. Nya gamay ra kayo mong mga mandatory expenses. Ang munisipyo ug syudad dagko biya mig mandatory monthly expenses kay naami palengke nga timanon mga basura nga kuliktahon sa matag panimalay o unsa o masama nga public areas no tanan basura sa Tagadigos o uban mang mga munisipyo ang responsibilidad biya kana sa munisipyo ug syudad. So ang probinsya wa man tay provincial garbage collectors o kanang provincial garbage sanitary landfill. So pasabot na ako daghan mo o gitawag na ako nga gitawag na o kana bitong spare nga kwarta o kana bitong pwedeng magamit sa nagkanalaing mga panginahanglan. What I mean, ug naman gani hamugaway nga local government unit nga pwedeng makatabang dayon kapitolyo na unta using their own, not just relying on the donation from the national government. Moto'y punto, Mayor Kung wala ang 77 million, wala ginay plano ang provincial government nga muhatag og tabang panahon sa krisis. Would you agree with Yes, kay so far wala man po sila na-appropriate. If there's an appropriation, then I'm wrong. If there's no appropriation for that particular purpose to give assistance to those who are in need in times of emergency calamity, then maybe the soonest the time that the declaration of state of calamity was made, immediately after, maybe they can pass an appropriation ordinance. Pero wala yun. Katuloy lagi sa ligan. For now, mao kung na that's the information that I received. Yeah, kay Andigos nakahimo man taglakang, ang Santa Cruz nakahimo paduglakang, nakapanghatag man ta on our own funds. Ngano sila wala. Yes, there is ang amuang kuan, ang amuang mga special events nga mahitabo unta adtong May ug karong July. Ang July mapadayon namo pero one day ra jud na. Dili na siya or 2 days ba, dili na siya week long celebration. Ang apubay namo imbis launching totally amo sa jong gisuspend next year na lang because we choose to also to feel the crisis that our people are experiencing right now. Lastly, learnings nimo sa nahitabo sa Davao City sa problema nila sa ilahang sanitary land. Yes, no, mao lang gini nako sa kaingon. Ang cities and municipalities dagko kayog scope sa responsibility. Musulti man kaysa probinsya. Mo din akong masulti. Ang learnings na to ani karon, no, siguro makaingon ko nga we need to adapt other than sanitary landfill. We need to adopt modern ways of that ways that are of course approved by the DNR, like what we call aside from of course magsugod na sa tua. Balik ta sa 3 R's, no? Recycling, reusing of what are the last R nalimot ko. No? Basta 3 R's, no? Kay para una sa matag balay i-reduce din nato ang atong waste, no? Dili na ato na lang tanan ang uban di-adapt, no? Anay mga nasod nga pwede untang ma-adapt sa Pilipinas gani they are more progressive countries than the Philippines. Ginabaligya nila ng ilahang mga recyclables o reusables. So napoy mamalit ana dinhi na may mamalit ana pero ang problema nato kay i-appeal nato dito sa kanang ato ang ilabay nga basura. So magkadungag na sa volume o basura nga gilabay nato sa ato ang mga sanitary landfill. So ang nahitabo sa Davao City, it is expected kay daghan kayo millions of people. So bigger sanitary landfill, of course bigger budget. And now with that naay mga bag-ong technology na gani gitawag nga katong pamaagi nga kalimot ko na gipadto nako sa Korea. Nay technology dili sa incineration. Okay. No, dili sa incineration, dili sa pagsuot katong
mahimong mo convert, no? Mahimong mo convert siya sa ang waste, mahimong energy, Waste to energy siya. waste to energy. Hydrolysis machine. Okay. That's the term. Yeah, hydrolysis machine. Mhm. So isa na siya. Ang second option, ang dagat. Dito na to. This is a revolutionary idea of managing our garbage, but it needs a further study, no? Kay dako kayo ang atong ocean, gipalibutan biya ano, isla ang Philippines sa island itself. So naa jud tay mga dagat, but in a way that our disposing those will no longer be harmful to our seas and oceans. So naipamaagi ana. It will be treated first, then it will be put in a container like abaka, no? Pusto na siya. So dito na ilabay. But again, it will be studied more because kung mas kuan siya, mas expensive ba o dili, what is important is that a way of disposing our garbage in a sanitary way. Ang pinaka-sanitary karon is through our sanitary landfill, but again, ang limitation is ang capacity, no? Whether we like it or not, every 5 years to 10 years, depending on the number of population, magbag-o jud ta og sanitary landfill, maghimo tag bag-o. Unya, it requires a bigger budget, no, ang paghimo sa sanitary landfill. So in totality, very expensive ang garbage collection nga giako sa munisipyo, syudad o highly urbanized or component cities and municipalities. Swerte ang province kay wala sila nagahimog landfill o wala sila nagahakot og basura. Sila problema. Wala sila problema na. Hayahay na sila. Okay, daghang kay salamat Mayor Joseph Fortich Cagas sa panahon nga gihatag nimo sa atong programa Serbisyo Publiko sa 96.7 Muse Radio Davao del Sur. Thank you for your time. Once again, mahigala ang mayor sa syudad sa Digos, Mayor Joseph Fortich Cagas. Standby, balik ta pag umans pipila ka mga painomdom.